Magandang araw po sa nakakanood ng video nito. Ako po pala sa Aaron S. J. Rose. Ang topic na for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay Prophet Zephaniah. So, sino nga ba siya? Ano ba yung kanyang papel? At ano ba yung nilalaman ng kanyang libro? So, sa devotion natin na ito ay judgment pa rin, no? Sa Southern Kingdom, sa Kingdom of Judah. At dito, no, ay ating mapapansin at ating makikita yung pagiging komportable ng bayan ng Israel kahit na nakagawa sila ng kasalanan, kahit na masyado silang komportable sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga buhay, sa kanilang kapanahunan. So, bubasa natin ang ating devotion sa Zephaniah chapter 1 verse 4 and 12. Sabi dito, I will stretch out my hand against Judah and against all the inhabitants of Jerusalem, and I will cut off from this place the remnant of Baal and the name of the idolatrous priest along with the priest, those who bow down on the roofs of the host of heavens, those who bow down and swear to the Lord and yet swear by Milcom. So sa 12, ang sabi dito, sa 12, at that time I will search Jerusalem with lamps, and I will punish the men who are complacent, those who say in their hearts, the Lord will not do good, nor will He do ill. So, kasama, no, sa ating devotion at pinaka in-aim din, no, ng devotion natin, yung complacency na nangangahulugan. Ito yung sa spiritual life natin ay kontento na tayo at na-experience natin yung komportable, no, na face sa ating buhay na parang parang ang Diyos ay hindi magbibigay ng judgment at ang kaisipan nun na ang Diyos ay wala nang gagawin. Pero dito, no, ay ating sinasabi, no, sa devotion natin na ito na ang Diyos ang mag-search ng mga spiritual complacent, no, ng mga tao. At sa spiritual complacent nga, ito ay pumapatungkol sa pagsasayang natin ng mga oras, pagsasayang natin ng opportunity, no, na kung saan dapat na experience natin ang ating Diyos, pero hindi natin minsan nakikita, no, or nagiging komportable na lang talaga tayo sa ating buhay. Ayaw na nating isik ang ating Panginoon. At syempre, no, dito ay yung living a moment without thinking of God. So, minsan may mga ganong pagkakataon sa ating buhay, no, at hindi dapat yun tumagal, no, o doon na tayo maging komportable, kundi dapat isipin natin ang ating Diyos sa lahat ng aspekto ng ating mga buhay. At syempre, no, ang ating Diyos ay tapat naman, no, sa kanyang mga pangako, pero still, no, dapat alam natin kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin, no, kung tayo nakagawa ng kasalanan, tayo ay magsisi, no, at lumapit tayo pagdating sa kanya. Ito lamang po ang ating devotion. Marami pong salamat.